Sige, sige. Good day, we are Group 1, and for today we are going to report the Abraham Maslow's hierarchy of needs. Next slide po. Okay, so let me read the introduction. The theory of motivation that is most well known is Abraham Maslow's hierarchy of needs. According to Maslow's theory, certain basic to complex physiological and psychological needs drive our behavior. Maslow's hierarchy of needs is often displayed as a pyramid. The lowest levels of the pyramid of needs comprise the most basic needs, while the most complex needs are at the top. Ayan. The physiological needs. The physiological needs such as food, water, and shelter form the foundation for human motivation. These basic requirements are essential for survival and well-being. Ibig sabihin lang po neto, ito yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga katawan, katulad ng mga pagkain at yung mga pang iba. Ito ay pinakamalaking gampanin lalo sa ating mga kalusugan upang patuloy na panatili ang normal na pag-andar ng ating mga katawan at kalusugan. Kapag hindi natutugunan ng mga pangangailangan, ito ay maaaring magdulot ng mga iba't ibang mga problema sa kalusugan, kagaya ng mga sakit na pang iba. Kahit mahalaga na bigyan pansin ng mga ito upang patuloy nating maalagaan ang ating mga sariling kalusugan. For example, sa air, we all know that we need air. We air to breathe. Water, we need water para mag-function yung katawan natin. Kasi yun din is, according to Maslow, isa sa basic needs na kailangan natin para mabuhay. Kagaya, kasama na din dun yung food. Food para magkaroon tayo ng strength para gumalaw sa araw-araw at magampanan yung mga responsibilities natin sa kanya-kanya nating buhay. Shelter, kung saan tayo titira. Kasi tayo as a human, and hindi lang according to Maslow and syempre sa atin, alam naman natin na kailangan natin ng bahay ng matitirahan natin para may panangga tayo sa mga darating na sakuna for our safety din. Sleep. Kailangan natin ng sleep according to Maslow kasi hindi tayo makakagawa ng mga bagay na kailangan natin gawin kung kulang tayo sa tulog. Hindi tayo makakapag-focus. Especially na din yung sa clothing natin. Lahat ng nabubuhay na tao dito sa mundo, kailangan natin ng saplot sa katawan hindi lang para sa protection sa ibang tao, syempre protection na rin sa klima, sa mga panganib na darating, and especially sa production din. Kailangan din ng production na pumapatukoy sa pagpaparami ng tao kasi alam naman natin na kagaya nga ng sabi na no man is an island, na kung saan hindi nabubuhay ang isang tao kung siya lang mag-isa sa mundo. Next po. Safety needs. Safety needs in their lives, this includes physical activity, employment, financial stability, and a secure environment to thrive. Safety needs are for fundamental requirements that enable individuals to feel secure in their physical surrounding and their personal lives. Bakit nga ba mahalaga ang safety needs as an individual? Safety needs are important because they provide stability, protection from potential threats or dangers. Ang halimbawa, personal security is feeling safe from crime or violence is essential for overall well-being. This involves living in a secure community with low crime rates. Ikaw bilang isang individual, mas pipiliin mo tumira sa isang tahimik na lugar para sa iyong security kaysa dun sa isang lugar na araw-araw may gulo. Halimbawa na lang dito ang mga squatter area na kung saan laging may gulo.
employment security. This involves job stability, fair treatment at work, health security. Halimbawa, NETO ang Access Health Services. Under NETO ang SSS, PhilHealth, and pag-ibig. Sa property security naman, kung ikaw ay may sariling bahay at lupa, karapatan mo na magkaroon ng titulo ng bahay mo mismo. Next po. Sunod naman natin yung love and belonging. Ano nga ba yung love and belonging? Love and belonging is a powerful force that drives human behavior. Building meaningful relationship and being a part of community are essential for emotional well-being. Dito sa love and belonging, dito papasok yung friendship, intimacy, family, and sense of connection. Bakit nga ba siya yung nagda-drive sa human behavior? Kasi nga, they influence our action, shape our lives, and drive us to create a meaningful connection with others. Halimbawa dito is yung kapag yung bata makulit, 'di ba tinatanong nung ibang tao na tinatanong niya, sino ba ang nanay mo be, 'di ba? Kasi yung kung sino yung nakakasalumuha natin, iyon yung nagiging human behavior natin kapag yun yung iniisip ng mga tao. Next naman dito is yung building meaningful relationship and building part of a community are essential for emotional well-being. Dito papasok yung mga social structure katulad ng community groups, religious organization, pati yung mga clubs. Iyon yung mga social structures na yun, siya yung nagbibigay ng ng sense of community sa atin, tsaka nakakapagbigay tayo ng shared identity natin. And yung ano na yun, yung social structure na yon is kapag naging part tayo ng community, yun yung nagbibigay sa atin ng emotional support, a sense of identity, at nakakapag-boost ng self-esteem sa atin na napakahalaga para sa ating emotional well-being. Okay, next slide po. Ayan, dumako naman tayo ngayon sa STEAM. Pero, 'di ba, once na ikaw ay meron ng pangunahing pangangailangan, ikaw ay meron ng seguridad, ikaw ay feeling mo ikaw ay namahal na or feeling loved ka na by others, siyempre kailangan mo rin naman ng pagpapahalaga or yung STEAM. Ano nga ba yung STEAM? Babasahin ko po ang description. STEAM and recognition from others as well as developing a sense of accomplishment and self-worth. This stage focuses on personal growth and validation. Ayun ang STEAM ay merong dalawang uri. Isa na dito ang need for self-esteem. This refers to the desire for self-respect, self-confidence, and a sense of personal achievement. It involves developing a positive self-image, having a strong sense of self-worth, and feeling competent in one's abilities. Individuals with a healthy level of self-esteem feel confident in their skills, have a positive outlook on life, and believe in their ability to achieve their goals.
Ayun ano, ang individual na merong, self-esteem o yung pagpapahalaga sa sarili ay mas naaapektuhan nito yung kanyang pag-uugali o kaya yung kanyang pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Ang mga halimbawa ng self-esteem ay yung mga self-respect, self-confidence, ano. So, kapag meron kang pagpapahalaga sa sarili or pinapahalagahan mo yung sarili mo ano, ah, meron kang doon pa lamang makikita na meron kang respeto sa sarili mo at dun nade-develop yung, confidence mo 'no, sa iba't ibang bagay. Dumako naman tayo ngayon sa pangalawang, uri ng esteem, ang need for the esteem of others. This involves the desire for recognition, respect, and admiration from others. It includes the need for attention, appreciation, and approval from peers, colleagues, family members, and society in general. People with a strong need for esteem of others may seek social status, fame, or recognition through their accomplishments, talents, or social interactions. No? So dito sa esteem of others, no, pagpapahalaga ng iba, no, hindi lang naman ito umiikot sa ibig sabihin, kapag meron kang natanggap na recognition from others or appreciation from others ano, ibig sabihin ba nun ay tumataas na agad yung ego mo? Ibig sabihin tumataas na ba yung or kung sa madaling salita ay yumayaman ka na ba? Hindi. Ibig sabihin lamang nito kailangan din ng tao ng recognition ng others or appreciation ng others ano, para ma-boost yung kanilang, self-confidence at with that 'no, with that fame or with that recognition or status ano, um, um, lumalawak yung pag-unawa ng isang individual sa isang sa isang topic at with that 'no, mas nagkakaroon siya ng confidence na gawin or, bigyan ng pansin ng isang bagay. So, ayun ano, lastly, Maslow suggested that satisfying the STEAM need is important for individuals to develop a sense of self-worth, confidence, and positive self-image. When these needs are not fulfilled, individuals may experience feelings of inferiority, low self-esteem, and self-doubt. Meeting the STEAM needs contributes to a personal overall psychological well-being and plays a crucial role in their first personal growth and self-actualization ano. Ayun ano, kagaya ng nabanggit dito 'no, kapag hindi daw naibigay itong pangangailangan nito or itong esteem or yung pagpapahalaga ng iba ano, maaaring magkaroon ng self-doubt or bumaba yung confidence ng isang tao or magkaroon siya ng duda sa sarili niya na, "Kaya niya ba ito? Um, um, Siya ba ay karapat-rapat para dito ano." So, ugaliin natin na eto lamang sasabihin ko ano, ugaliin din natin na pumalakpak sa iba dahil kung sila naman ay karapat-dapat sa ganoon, 'di ba? Parang wala naman yung kabawasan sa atin ano. So ayun lamang for esteem, next na po tayo.
So, ito po yung last and highest level sa hierarchy of needs ni Maslow. So, self-actualization. Dito po sa level na to, once na na-achieve mo na yung apat na naunang needs ng isang tao, is dito mo na mararamdaman na you're living your best life. At nagagawa mo na yung mga nakakapagpasaya sa'yo, na-achieve mo na yung mga goal mo sa buhay. Ang halimbawa nito ay ang mga artist, di ba? Kahit na konti lang ang kinikita nila, hindi ko nilalahat, kahit konti lang yung kinikita nila, pinapagpatuloy pa rin nila yung pagiging artist nila kasi doon sila masaya at yun talaga yung gusto nilang gawin. Yun lang po. So ayun na 'no, napakalaking bagay na nalaman natin ang, iba't ibang pangangailangan ng tao base sa theory ni Maslow ano. At sa pamamagitan nito ano, talagang mas marami tayong nalaman at mas marami tayong nalaman na hindi lamang pala pagkain, tubig o, shelter ang kailangan ng tao. Marami rin pala dapat na ibigay or matanggap ang isang tao. Ayun lamang at maraming salamat. This is Group 1, um, consists of 6 members 'no. Ayun, thank you.